For today's episode, maglalakad-lakad tayo sa IKEA at titingin tayo ng mga magagandang gamit doon. Tara, sama na! Aalis tayo ngayon, pupunta tayo ng DFC dahil medyo alam nyo na dito sa bahay, medyo nakakatamad, kaya maggagala-gala muna tayo ngayon. Tingnan natin yung mga magagandang gamit doon sa IKEA kasi yung DFC katabi lang ng IKEA. Pero back to work na po sila, di ba po? Ha? Back to work na po sila. Baka ano siya, work from home siya. Lagi naman ganun sa Epping, nasa bahay lang. Sa bahay. Which is maganda po yun, para relax. Pero nga lang talagang babad sa trabaho. Grabe siya magtrabaho. Tapos kahit anong oras, pag tinawagan siya, kailangan mag-reply siya. Yes, Guys, nandito na kami ngayon sa IKEA. So, titignan naman natin kung ngayon kung ano yung mga bagay na makikita natin dito sa IKEA dito sa Qatar. Ang natatanging tindahan ng IKEA sa Qatar ay matatagpuan sa Doha Festival City Mall sa Salal Mohammed. Opisyal itong binuksan noong Marso 11, 2013. Ito ang pinakamalaking tindahan ng IKEA sa bansa na umaabot sa humigit kumulang 32,000 square meters at naglalaman ng mahigit 9,000 produkto. Kabilang dito ang higit sa 50 fully furnished na settings ng showroom na sumasaklaw sa mga lugar tulad ng modular na salas, mga kusina at mga opisina ng bahay. Ano yan, be? Didikit mo, wala ka nang bibili na At ang eksaktong lokasyon ng lugar na ito ay makikita natin sa screen. Kaya hugasan ng gulay.
ng puto. Ahas. Ito pala yung mga container na Pero ano yan eh? Yung pang-baking. Pang-baking. Hindi na. Dagat-dagat. Talaga nga namang nakakalibang tumingin-tingin ng mga gamit dito sa IKEA. Mga gamit sa kusina, mga tools na pwedeng gamitin sa bahay at trabaho. Mga design ng kusina, living room, bedroom at marami pang iba. Madalas kami dito kahit hindi naman kami bibili pa. Kasi masarap din mangarap, di ba? Yung titingin ka ng design na pwede mong i-apply sa totoong bahay mo. Pero katulad namin na wala pa namang sariling bahay sa Pinas, hanggang pangarap na lang muna. Pero at least may advance idea na nang gagawin para kapag nagkabahay na, madali na naming mabibili ang mga gustong gamit. Siya nga pala, nais ko palang magpasalamat una sa lahat sa ating Panginoon dahil natapos na naming bayaran ang lupa namin sa Pinas. Pangalawa sa mga anak namin na naghulog para matapos yung amortization. Nakalimang taon na rin pala. Ang bilis lang ng panahon. Kapag ganyan, alam na. Ang susunod siyempre, magpapatayo naman ng bahay. Bagaman wala pa naman budget pero naniniwala ako na siya ang tagapag-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Kung paano niyang tinupad na matapos namin ang lupa, alam kong siya rin ang gagawa ng paraan para makapagpatayo kami ng sarili naming bahay. Walang imposible sa kanya, basta maniwala lang tayo. Hanggang saan kaya ang ating paniniwala sa kanya? Ngayon, sabay-sabay nating abangan ang magandang bagay na gagawin niya sa aming buhay. Kung paano at kailan, ay hindi ko pa alam. Isa lang ang alam ko. Kapag nangako siya, malapit man o malayo pa, nakatitiyak ako na tutuparin niya ang nasa ng ating mga puso. Hinding-hindi niya tayo bibiguin dahil kapag siya'y nangako, kailanman hindi ito mapapako. Ganda. Tuloy lang ang ating pagtingin-tingin. Busugin natin ang mga mata sa mga tanawin ito. Hindi naman masama ang mangarap. At kung mangangarap ka rin naman, ay lakihan mo na ito. Libre naman kasi yan, di ba? Pero sana kung mangangarap ka, wag lang sanang manatiling pangarap, kundi gagawa ka rin ng paraan para matupad ang mga ito. Sa pamamagitan ng pagpaplano, pagsangguni sa mga eksperto, at higit sa lahat, ang pinaka-importanting sangkap ng tagumpay ay ang humingi ng gabay sa Kanya at manalangin. Pagdakay, mapapasa atin din ang lahat ng ating pinakaasam na magandang tahanan. Subalit, atin ring alalahanin ang sinabi niya sa Kanyang salita. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Guys, sa sobrang gutom namin, itong binili namin Indian food. Yan. Kung mapapansin nyo, halos lahat ng mga Pilipino dito kumakain. Ang in-order, Texas Chicken, McDonald's, Jollibee. Pero kami yung Pilipinong bukod tangi na umorder ng butter chicken sa Indian food. Okay, kain.
O siya, tama na muna yung mga pangarap na yan. Dito muna tayo sa pinaka-importanting bahagi, ang lamanan ng ating tiyan. Nakakapagod din palang maglakad-lakad at tumingin-tingin. Kaya tara, kain muna tayo. At kung nakarating kayo sa parte ng video ito at gusto nyo yung mga ganitong klase ng content, baka naman pwedeng makahiling ng isang like, share, and subscribe. At huwag na rin kalimutan pakipindot ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago ko pang uploads. Maraming salamat. Hanggang sa muli.